paano mawala ang galit, pait at sakit na nararamdaman mo sa iyong ex. Yon. By the way, medyo malapit-lapit na yung bagong taon or yung pagpasok ng bagong taon, year 2025. Yon. So, pero tingnan natin bukas, baka makapag-video pa naman tayo. So that's why inuunahan ko na kayo sa ngayon na pag-greet ng maligayang pagpasok ng bagong taon sa inyo. Stay safe lang and then mag-enjoy kayong lahat. And then iiwan na yung mga masasakit na alaala or yung mga toxic na tao sa 2024. Okay? So yon. So ito ngayon sa topic natin na kung paano ba mawala yung sakit, pait or galit sa ex ninyo. Na kung nakikita natin na marami ng panahon or mahaba ng panahon yung nakalipas pero still may sakit ka pa rin nararamdaman. May pait or may kirot pa rin. Or may galit ka pa rin sa ex mo. Actually mga utol ha, yung pinakasusi lang naman dyan is nasa sayo, wala sa ex mo. Na kung napapansin nyo rin, pagdating sa mga exes ninyo ay nakaka-move on na. Pero kayo lang po itong hindi pa naka-move on. So wala pong ibang tutulong dyan sa sarili mo utol kundi ikaw lang din. Kahit kakausap ka pa dyan sa mga kaibigan mo na kung sino-sino man yung hinihingan mo ng payo, kung hindi mo rin tutulungan yung sarili mo is wala din. So ano ba yung kailangan nating gagawin para matanggal yung pait at saka galit or sakit na nararamdaman mo para sa iyong ex? Well, napakasimple lang naman na dapat yun yung gagawin. Walang iba utol kundi yung magpatawad. Yes, gawain po yan ng Diyos. Na kung yung Diyos nga is pinapatawad tayo or nagpapatawad, tayo pa kaya na mga tao lang? Na sila din mismo, na yung partner mo, is tao lang din yan, nakakagawa ng kasalanan. Pero huwag nating sasabihin na sila lang itong yung may kasalanan. Na kung minsan kasi is nasa sa atin din. Na kahit nakikita na natin na hindi naman talaga pwede, minsan kasi is pinipilit pa natin eh. That's why the more na pinipilit natin, the more na pinapatagal pa natin yung relationship, yung hindi mo nalalaman ay pinapahirapan mo na rin pala yung sarili mo. That's why mas lalo ka pang masasaktan. And then magtatanim ka na ng galit sa partner mo. Na again, kailangan mo ring tanggapin na may magkakamali ka rin sa sarili mo, may pagkukulang ka rin sa relationship ninyo. Pero the damage has been done. Nangyari na yung nangyari. Na kailangan mo ring tanggapin na hindi talaga kayo para sa isa't isa. Yes, acceptance. So pero ito na nga utol, hanggat hindi mo kasi pinapatawad yung isang tao, ay hindi ka rin makaka-move on. Ha? Kailangan mo siyang patawarin deep inside sa puso mo. Ha, na hindi ka nagalit sa kanya, na pinapatawad mo na siya, na wala ka nang tinatanim na galit sa kanya. Yes, kailangan mo itong ipanalangin din araw-araw na pinapatawad mo na yung taong ito. And then, ito mga utol ha, trust me, pagdating po ng panahon ay magiginhawaan ka na. And then, hindi rin pwede or hindi rin ibig sabihin na kapag pinapatawad na natin is tatanggapin mo na naman ulit. No. Pinapatawad lang natin siya sa mga kasalanan niyang nagawa para magkaroon ka na rin ng peace of mind. Kung let's say ginagambala ka pa ng partner mo, pwede mo na rin siyang kausapin. Kung humantong na rin sa medyo matagal na panahon na hindi na kayo nag-uusap, pero still, nagde-distract pa rin sa'yo. So kailangan mo ng tuldok ka na kausapin mo siya na pasensya na, hanggang dito na lang talaga tayo, pero huwag kang mag-alala, pinapatawad na kita. Okay? Kalimutan na lang natin yung isa't isa, kanya-kanya na tayo. So ganun po yun, para tapos. And then kailangan mo ng panindigan. Yun na po yun utol. Para matanggal yung sakit, yung pait, at saka yung galit dyan sa iyong puso or sa iyong nararamdaman. Kailangan mo talagang patawarin yung tao pero hindi mo na kailangan tanggapin pa. So simple as that. Okay? So yun na po mga utol, sana'y nakatulong yung video na ito. Yes, advance happy new year sa inyong lahat dyan. Pero maybe baka magkita-kita pa tayo bukas sa susunod or sa kasunod pa nating content or magiging topic. So yun lang po, maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and
Babush! Dito na lamang kung nakayanan ko, nakawangan ang naranasan ko, bibitawan para malaman mo anong sayang na pinaglaban ko para lamang